Network Entertainment. Hi girls And boys, kami ang Lady Bosses! Mga sister let's CR tayo. Let's go! Sige, fill in the blanks. Akala ko si Denden ang magsasabi. Oo nga, Denden. Kasama namin si Denden Denden. ulit ngayon. Ang pagbabalik. Den. Denden. O dahil wala si Kay, ako mag-a-ask ko lang. Ask ko lang, what's the one thing you will never confess to your parents? Parang i-confess na rin natin kung nakikinig yung parents natin. Hindi ko nakikinig yung mom ko eh. So I will not say. Hindi, yung alam na niya na dapat hindi mo nasabi. Parang ganon. Okay. Yung nagtampo ko ng graduation ko, ng high school ako, na walang pumunta sa kanila. So found out about it eventually. Never apologized, but I think he feels sorry for it. Anong pinagtampuhan mo? Kasi di ba hindi sila nagpunta? Sabay kami ng graduation ng sister ko. Eh, yung sister ko, gold medalist, tsaka valedictorian sa Ateneo. Ako wala akong award. So, wala nagpunta ng graduation ko. Kawawa. So masakit sa'yo. Oh, Oh. kawawa. Pero ano Ayoko. sinabi mo din? Hindi. Pero nalaman niya eh. Kasi minsan siguro nakwento ko sa kapatid ko. Tapos yung kapatid ko sabi sa I don't know. Pero nalaman niya eventually. Kaya mo ba hino-homeschool yung mga anak mo para hindi mo kailangan mamili ng graduation? Partly. Maybe because of that. Siya bahala sa date ng graduation nila. Anak, hindi ako pwede. Skip na lang natin. Ako parang ayoko sabihin. Oo, gaya nito. Kaya ikaw Oo nagtanong. nga, ikaw nagtanong eh. Hindi. Alam naman ng mga kaklase ko to, pero ang never ko inamin sa nanay ko. Shit, sana hindi mo rin. Nag-yossi ako. Alam niya, never ako nag-yossi. Since high school. Hindi high school. College. College yan. Oo. Tinatanong niya ako, nag-yossi ka, ano? Hindi, Kasi doktor mom mo kaya ayaw niya talaga. Tsaka hate niya ang yossi. Hate Amoy niya kasi. talaga. Tapos sabi niya, never, wag kayong kumuha ng sponsor ng ng sigarilyo. Kasino pwede, huwag lang sa guerrilla. Yun din bilin niya kay GB eh. Wag kayong kukuha ng ng sigarilyo na Sobrang hate niya. Yung siguro kung inamin ko kung ilan na yung tattoo ko. Kasi hindi na ako pwede magpadagdag eh. Bilang niya. Talaga? Talaga? Ayaw niya talaga. Kita ba yung tattoo mo? Yung eto, kita, at saka yung dito. Tas Ilan na ba meron pa tattoo akong mo? 4. Sinabi ko. Joke lang. Pwede ko Edi pa sana malito. Edi dagdagan mo pero sa hindi kitang part. Ayun nga eh. Wow, O kaya yun naman yung matatama. magpa-planta ako ng number sa utak niya para pwede pa akong magdagdag. 10 ma, 10. Oo, Pero nakita na niya yung iba mong tattoo. Oo. Parang sabi niya? dati kasi pag halimbawa 'di ba may mga swimming, pag nandyan siya, either nakalugay yung buhok ko or basta may takip yung sa likod. Tapos parang one time nung nasa Batangas lang kami, in-approach na lang ako. Sabi niya, kala mo hindi ko alam na may tattoo ka. Hello? Pero it's more of the number. Paano kung sobrang laki? Isa lang pero buong likod. Ganyan. Feeling ko din siya. Ayaw niya din ng sobrang visible na visible. Pero mas curious ako kay Jeline as 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 a good Christian. as a Girl. As a Christian. good girl. Yes, as a good girl. Wala naman akong masyadong secrets. Pero parang may nangyari lang dati kasi di ba principal yung nanay ko. Nung 3rd year kami, nagkokopyahan kami. Tapos parang proud pa siya na parang tumataas yung scores ng 3rd year. Yung parang, alam mo yun, yung parang academic achievement. Kaya gumagana daw yung mga intervention, mga tutorial, ganyan. Tapos hindi niya alam, nagkokopyahan lang kami. So yun. Yun naman yung
secret ko sa mom ko. Pero ikaw yung kinokopyahan. Ah. Oo. Okay pa rin. Okay pa rin kasi nag-aral ka eh. Oo. Pero feeling ko hindi rin kasi alam ng mama ko na ano yung nagpapaput ako. So, siguro yun din, hindi ko sasabihin sa kanya. Na nagpapakopya ka. Na nagpapaput ako. Yun. Puwet. Pwede. Totoo pala yung narinig ko. Kala ko hindi. Ano na siya eh, verb na yun eh. Papapwet. Action talaga siya eh. Kainis. Yun sa previous episodes dito. Di ba may mga pa tayo ninyo sa sex toys? Yeah. Butt plug. Love that. Love Oo. O bakit mo ba kasi natanong yun, Jeannie? Napunta tuloy tayo sa... Kasi, etong si Mark Heras, hindi niya sinabi sa fans niya. Nagpapaput siya? Baka, hindi. May nakakita daw sa kanya sa isang, yung gay bar? Gay bar ba yun? Apollo. Oh, yung Apollo. Hindi ko alam Ba't kung gay alam mo bar na- siya. O women's bar. Hindi ko alam. Basta sumasayaw daw siya doon. Sumasayaw. So, Yun na parang yung court niya ngayon. nagulat yung mga fans. Pero sabi naman niya, nabasa niyo ba? Hindi. Ako na mag-chismis sa inyo. Ako nabasa. Nabasa daw ni Denden, chismosa din. Tawag dito, binayaran naman daw siya. Tinanong siya ni OG Diaz binayaran naman daw siya. So parang gig, tsaka Self-managed. self-manage. So may gig, babayaran naman siya, so sumayaw siya ng dance number. Yung dating dance number na Tapos, merong part na parang yung Magic Mike, yung ginigilingan yung isang babae. Lap dance. Oo. Lap dance, yun. Lap dance pala. Yun. So, pero lang naman daw yun. Parang hindi siya regular doon. Kumbaga parang isang gig lang daw yun. Pero, kinahiya niya ba? Yung tone of parang the way... Parang hindi naman. Oh, kasi pinagkakitaan din niya. Parang sabi niya, di ba, kayo ba nagpapakain sa pamilya ko? Hindi naman ako naman. Parang he was just doing it out of the earnings that he can get out of it. Tsaka on-brand pa rin naman ang bad boy ng dance floor. Diba? Oh, yeah. Oo. Bad boy talaga. Hindi naman siya nag-take off ng clothes or yung sinasabitan ng pera sa may Oo. bewang. Wala naman gano'n. Yung pangit na sayaw. Yung snake dance. Yung netizens lang yung usually nagre-react ng hindi maganda sa ganun. Oo. Tsaka sumayo, sa ibang bansa, very common yun, yung sa Australia, di ba? Yung men from down under. Tapos sexy dance na naka-brick lang. It's an art kung tutuusin eh. Tsaka siya nga, hindi nga naghubad. Tama si Denden. Nagsayaw lang talaga siya. Oo. Panood na ba kayo ng ganun? Ako, oo. Sa Baguio. Kasi, Yung ba yung inaangat yun? Barod. alam mo, gago yung experience namin doon. Kumarga muna kami, uminom muna kami sa usual namin kung saan kami umiinom kasi mahal doon 'di ba? Malamang sa malamang mahal doon. Tapos pumunta kami doon sa may Marcos Highway yun Maraming ganun doon. Tapos ang daming matrona. Marami talaga matatanda. Tapos sumisigaw talaga sila. Alam mo yun talagang kasi mga college pa kami noon. So iniisip namin, ano tong bar na to? Gay bar ba to? Or bar ba to ng mga matatanda lang? Alam mo yun? So hindi namin alam. So kami, tinitignan lang namin yung sumasayaw. Tapos parang ang daming matrona talaga na pupunta sa stage at nagsasabit ng mga pera-pera or whatever. Yeah. Tapos kami, tawa lang kami ng tawa. So yun yung entertainment namin. Comedy show siya para sa amin. So yeah, I don't find it sexy. Sa totoo lang. Oo, hindi talaga. Hindi na namin inulit after.
Kasi feeling ko ang dumi. Di ba? Like, Parang baho, ang asin. Tapos nagpapawis pa yung sumasayaw. oily pa. May Aray. Oo, oil pa naglalagay sila sila ng nilalagay oil. sa katawan. Yak! Parang Kadiri. bodybuilder. Mauubos yung alcohol ko. Ikaw, Jelly, nakapunta ka na sa ganyan? Uy, hindi ko ginagawa. Judgmental. Hindi. Hindi, pero parang masaya nga siya puntahan kasi hindi naman siya hindi naman siya, tama si D, parang hindi naman siya sexy, parang nakakatawa nga siya. Pero hindi, may bastos. Yung iba, parang linalabas nila yung titi nila. Ay, meron? Meron. Pero parang ano lang siya. Hindi, kung kunwari, ako makakita ng ganun. Parang, yak! Alam mo yung Oo, ganun? oo. Hindi ako malilibugan, madidiri ako. Ah, Parang, yak, kadiri. Baka Siguro ano? ba't yung mga matronics kilig na kilig? Kasi sila yung tigang Feeling ko yung sinasabi ni Jeannie na parang comedy lang sa kanya. Hindi, pag puro set ng lalaki yung nagpa-perform, tas sobrang gwapo, yun yung sexy tignan eh. Pero yung pag mga ganun-ganun lang yung itsura, well, nakakatawa na lang siya. Parang ganun. Oo, hindi, tsaka karaniwan yung mga nagpapakita na edits, yung mga pangit, di ba? Pag guwapo yung pakit lang ng mga sayo na yan. Tapos pagka nangyari, ito na yung mga pangit, labasan na ng titi. Labasan. Kahit hindi pa matigas, lalabas na. Ugly to begin with. Di ba? Ang penis. It's not attractive. So, bakit ka kikiligin? Yung mga Ang matronics pangit, kahit kaya. ang pangit kaya ng titi kapag malambot. Anyway. Anyway. Yeah. Uy, pero 'di ba sinasabi ng mga sinasabi ng mga netizens na parang grabe naman yung kay Marqueras, grabe naman na nag-sexy dance, grabe naman na pumunta na yun na yung trabaho niya. Tapos nung itong isang TikToker, sino ba tong anong pangalan nga ulit nito? Yung nagsabi ng never had a whole face. Ano daw? Oo. Hindi, sinasabi niya na parang TikToker siya na kumikita na siya. Kumikita na siya sa pagiging TikToker. Tapos, nagse-celebrate lang siya na parang yay, parang gano'n na um, nag-post siya na never daw siya proud daw siya na nagva-viral siya or naging kumikita siya sa Sikat TikTok siya. na never Oo. siya naging sexy, never siya naging ano tawag doon, never siya naging yun nga, wala siyang whole face, Oo. hindi siya Tapos ang daming nagalit naman sa kanya. So parang double standards. Parang naano lang ako na parang yung kay Mark Heras nung nag-sexy siya, ang dami nag-bash na ba't ganyan na yung trabaho mo and all, ganyan, Oo. and all. Tapos kapag itong TikToker naman na babae, proud lang siya na Oo sinasabi nga. lang niya na never ako nag-whole face, ganon. Sinasabi Never siya na nagpakita nila ng na putting cleavage. down another women, parang Ba't putting ganun? down women para iangat daw yung sarili niya. Oo. Parang Ang ang weird. labo. Ang weird nga. Pero proud ako doon sa babae na yun, ha? Kung ganun nga talaga yung naging process niya, na hindi siya nagpakita ng cleavage or ng puwet or na any Oo. sexy photo to gain followers. What does she do? Dance. Siguro, hindi ko siya kilala actually, pero yun yung nag-ano sa akin. Yung Kasi parang, yun nga yung dating sa akin eh, to be able to have a huge following, especially in Instagram when it started. Ang oo, daming mga butt pictures, di ba? Nung una. oo, Tapos oo, kaya ang daming followers ng mga babae kasi nga it's more of like a sexy page for men na walang oo, access sa porn that time. oo. So, if this girl was able to earn out of TikTok without doing any sexy photos, good for her. Ang Oo. galing niya. Dapat nga matuwa yung mga tao. Oo. Nainis lang yung iba na parang bakit mo kailangan pa i-mention 'yan? Parang gano'n. Ba't kailangan mo pa i-put down yung ibang mga babae sa TikTok na nagse-sexy post, mga gano'n. Para lang isabihin sa iba na you're better than the others, parang gano'n.
Pero kasi Siyempre. yung sinabi niya dito, para buuin natin yung phrase na nasa account niya. Kasi Sige. para ma-identify natin kung offensive ba yung pinost niya. Kasi nakalagay dun sa posted na video niya, I never had to go through a whole phase no matter how lonely, how long, or even how boring my single life had been. Tapos, may sinabi siya doon na she doesn't want her future partner to be worried and ashamed about her reputation, and further writing, I knew I'll be someone's wife, daughter-in-law, and of course, somebody's future mom. Mm-mm. Oh, So, wala Okay namang naman ah. problema. Oo. Yung dating pa nga sa akin, parang, kaya naman pala eh. Parang, nilalabas, parang ang message ko doon is, kaya nyo to be your authentic self without selling yourself out in social media. Tama. Kaso syempre, ang tinamaan dyan, yung mga nag-whole face, yung mga nag-balat, diba? Oo. Hindi mo na Eh di, magagalit. do your thing. 'Di ba? Eh di, ituloy lang nila. Kasi totoo naman eh. Kung, Yeah. kung, well, And what kung you mentioned there is a generic observation na ang dami nga Mm-mm. naghuhubaran ng pa-sexy na mga dance, viral dance videos na usually dapat sayaw lang, ginagawa nilang sexy. Diba? Oo. Pati yung mga bata, nagpapasexy na, gusto Oo nga. din following. So, I like this girl, whoever she is. I like her message. Ano nga pangalan niya? Wala tuloy. wala kasing Sinabi ba eh. yung pangalan niya? Wala nga dito sa article. So, Yun lang. hindi kasi siya nagpakita ng balat, kaya hindi binanggit yung pangalan. Oo nga. Oo. Hindi din minention yung pangalan, no? Pucha naman. Tsaka parang yung sa sinabi niya dito, relate din siya sa mga artista na nagstay ng virgin, ng klase pa rin until Yeah. marriage. For example, sila Tony Gonzaga. Bakit sila Tony Yeah. Gonzaga? Sila Alex Gonzaga. Pinupuri. Bakit pag regular citizen lang binabash, no? Oh. Correct. Ano niya yun eh? Buhay niya yun eh. Bakit hindi niya pwede i-share? Mm-mm. Pwede. Well, ang sinasabi naman dito, parang pwede naman niya i-celebrate lang. Wag na niya sabihin yung whole face or parang may pinili siya sana siyang mga words. Ito, another user, nothing wrong with your perspective and values. They are reputable and admirable. But when you put other women down, that's when things go wrong. You can Is be it the like word that before? Baka without... na-hurt sila sa home? Oo nga. Ano Tama daw nga yung yan sinabi ni Jeline. Troll army daw yan ni Maris Racal yung mga Sensitive nila dun sa word na ho, pero kung parang may ibang babae nga na tinatawag yung ibang babae din na bitch, 'di ba? Which Oh. is the same meaning, pero hindi sila no-offend. Oo. Oh. Ho! 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 Christmas kasi, bakit ba? Yeah. Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast. members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank Please. you. Yay. Please, we need money. Pero ang hirap. Ang hirap maging influencer ng good. Ano nga tawag doon? Ng Values. good message. Conduct. Good conduct. Good conduct. And Good moral GMRC. conduct. Good moral and right conduct. Ang hirap maging good influencer. Good influencer. Parang mas mababash ka. Para kasi nagsiscroll ako dito ng mga nakahubad, tapos biglang ganyan yung makikita ko. Parang, kinusensya mo kami. Ba't nandito siya? Ano ba yung mga influencers nyo na, yung mga hindi nyo type na influencers? Ako yung parang halatang may maipost lang. Pinipilit nila yung mga prank nila, pinipilit nila na halata na scripted. Oo. Oo. O, ipapaiyakan yung bata, tapos ipopost. Minsan,
some other families can really do it. But ako, I try to avoid putting my kids as part of my content. Yung sa akin yung mga yung mga senior na nagla-live na thank you for the roses. Magawa ganun. Hindi ako nakakita ng ganyan. At follow mo na kasi nanay mo. May mga ganun. Tapos parang gets ko naman. It brings happiness dun sa mga elderly. Kaya lang, parang off yung ibang comments na ang disrespectful na. Okay. Ano yung sabi? Wala parang, sorry for the term, pero parang yung iba kasi ginagago na lang na parang, Bakit nakakuha lang yung lola ng roses eh? Thank you na. Pero bakit pa in FB live, no? Bakit kailangan i-live? sa TikTok live, kasi di ba may mga nagsasend ng gifts, tapos ginagawa nila ng Ah. reaction. Gano'n sa news. Akala ko actual roses. Hindi, Hindi ko bagay sa Facebook yung stars. Oo, yung ganun. Pero kasi sa TikTok, meron siyang mga roses, may mga fire, tapos kada reaction, may sila, corresponding na ginagawa. Tapos sumasayo-sayo. Di ba ganyan na uso si Ice Cream Yummy? Ice Cream Yummy. Ayun, ganun din. Doon siya nauso. Doon siya sumikat, di ba? Oh, Kayo ba? Anong influencers yung parang ayaw niyong makita? Yung may sugal sa dulo. Parang sa akin, nahook ako sa nahuhook ako sa yung content. Uy, ang galing nito Tapos biglang, kung gusto niyo ba kumita ng, ay puta, alam mo yun yung parang nahook na ako, tapos biglang sa gitna merong, gusto niyo ba kumita or gusto niyo wala, inaano ko kaagad. Naglilive ako agad. Parang hindi na siya biglang hindi na siya genuine. Oo. Ganun Wala yung yung dating sa akin. nila, credibility. Oo. So yun yung ko. Ako, syempre, fake news. Yan ang sumira sa demokrasya ng buong mundo. Yung parang kay Christian Gasa, ganun. Sinabi na eh. Sinabi na eh. Pero parang ganun. Mga ganun. Ikaw, Marcy. Marcy. Ayaw mo na. Kaya sabi ko lang, ayaw ko ipakita yung mga video ng mga anak ko sa bayan. Gusto ko Laki na yung din, ganyan. no? Cute. Ayun. Anong paglaki nila ng mga anak mo, tapos gusto na nila maging influencer, ano yung sasabihin mo sa kanila? Ano may influence nila? Hindi, pero ayaw ko, by that time, kung ma-establish na nila kung sino sila mismo, yung authentic self nila, then okay. But if they're still finding themselves, Wag and they muna. want to influence others, it's not gonna come out as something right. Kasi, nag-influence ka ng mga tao kung wala ka mismong pinaglalaban nila. Kung wala silang purpose, sense of purpose. Mm-mm. Tsaka Kasi, dapat, sige. tsaka dapat naiintindihan nila yung consequences niyan na, Right. diba, para nakikita ng lahat, pwede yung makita ng classmates mo, ng friends mo, diba, ng future employers, so pwede may may lahat ng pinopost mo, may din, tapos pwede ka magkaroon ng stalker, Oo. Tsaka mga yung friends. mental health din. Kasi kailangan Oo. prepared yung utak mo na hindi puro praises yung makukuha mo pag Oo. nag-post ka Oo. online. Mm-mm. Yung panahon kasi ng mga anak natin ngayon bata pa lang pwede na nila i-video yung sarili nila or ipakita sa buong mundo yung yung growing up phase nila. Tayo kasi wala tayong social media noon kaya may time tayo to find ourselves muna bago i-broadcast sa mga tao kung sino talaga tayo, parang ganon. Ngayon, yun yung scary part kasi bata pa lang navi-video na yung mga bata. Bata pa lang nakikita na kung paano yung mga opinions nila.
like, so yung nakakatakot pag may bata pa lang may sinabi sila, like kunwari, ayoko ng ganito, kunwari, ayoko yung naguhubad, mga ganun, ayoko ng ganun. Tapos paglaki niyan, naguhubad na siya or nagse-sexy-sexy na siya. Tapos ito throwback ng mga tao yan. Akala ko ba ayaw mo maghubad? Ah, 'Di ba? oo. Yun yung pwede naman magpalit ng personality ang isang tao. Yeah. So, yun yung medyo delikado. Kaya mas na-appreciate ko yung mga bata ngayon na hindi mahilig yung social media. Mm. Pag minsan tinatanong ko si Fonzie, yung panganay ko, ba't hindi ka masyado ma-post sa ano? I don't like pictures. Di okay. Okay ito ah. Parang ganun. So sa panahon niya, ayaw na niya. I don't Kasi like parang pictures. lahat din nakikita na sa social media eh. Parang, Oo. well, may time din naman ako na gano'n, na parang konting kibot, ipopost mo. Pero mas lamang na yung time na, parang nakakaumay na din siya na there's nothing wrong naman to share kung ano yung achievement mo, yung mga ganun. Pero, Mm-mm. yung iba kasi, di ba, parang nagpa-PowerPoint na slideshow na sa, Ang sa dami. social media. Na parang, Daily report. oo, ganun. Diary. Oo. Dati inis na inis ako sa ano, yung isang album puro selfie. Dumaan ka ba sa face na ganun? Feeling ko may dumaan ako sa face na ganun. Kasi mga Oo. nakaganyan pa yung ano. Oo. Kaya ano, isa sa mga una kong jokes yun eh, yung mga nagse-selfie, parang mga models din lang yan, pero wala silang na-convince na photographer. So, isa yun sa galit ko sa mga ganon. Kaya nagawa ko yung joke na yan. Katulad ng kay Mark Heras, ano siya eh, tawag dito, parang, yun, anong tawag doon? Hinusgaan agad siya. Mm-mm. Na bakit ka ganyan? Ba't doon? Anong kaibahan? Sige, tanungin ko. Anong kaibahan na sumayaw siya sa gay bar? Same lang din, same routine kung ano yung ginawa niya, pero gagawin niya sa fiesta. Sa fiesta. Oh, sa ASAP. Sige, sabihin natin. Sa ASAP. Ginawa niya sa ASAP. Anong kaibahan nun? Same routine na. Sumayaw lang siya, tapos may babaeng pupunta doon, tapos gigiligan niya. Wow! Magaganyanan yung mga tao. Oo. Yes! Swerte siya! Swerte! Parang gano'n. Tingin mo, mababash siya? Wala, hindi. Oh, technically, walang difference nga eh, no? Di ba? It's the Feeling same. ko mga hindi lang Different nakabili ng audience. ticket yun sa Apollo eh, yung mga nagbabali. Gusto nilang makita si Mark Heras na ganun. Pero full seat na po. Sold out na. Ang hirap, putya. Parang damn if you do, damn if you don't. Bahala kayo dyan. Pero ang galing nung yung forward thinking nung yung influencer na no focus. Naisip pa niya na magiging white din siya eventually, magkakaroon siya ng endorse, and ayaw niya masabing mali yung mga tao na yun sa kanya eventually. Oo. Yan ang tawag sa kanya. Yan ang advance mag-isip. Oo, advance talaga mag-isip. Tsaka reputation niya yun eh. Saka yung sinabi mo nga, Jeannie, kanina na ito throwback kasi yun eh. No. Parang, Yeah. alam mo yung andali ng balikan ng mga videos na pinost mo dati Oo. na Oo. pwedeng gamitan against you. Oo. Na kahit borehin mo pa, paano mo malalaman na may ibang tao nag-record at nag-save. Oo. Parang mga ano yan, yung mga artista ngayon, yung mga dating nagpa-sexy, yung sexy, tapos ngayon nag-Christian na sila. Oo. Madaming Diba? ganyan. Oo, so parang kapag trinowback yung mga ano nila, magagalit sila. Na parang bakit nyo pa inaano niya, Pasko na yan, or yung mga ganun. Exactly. Kaya itong girl na to, na si Ho Face, ano mga pangalan niya? Si Tininan ko nga. Baka mahanap ko yung Parang Ho Face. Ho yung mukha niya. Mukhang Ho, parang gano'n.
parang ano siya, parang I take it as ano, para sa mga new TikTokers, Yeah. mga mga ang mga kabataan ngayon na parang, "O tingnan niyo 'to, puwede naman pala." Oo, kaya naman Kumbaga pala. oo, or warning ha, parang gano'n. Para siyang warning para sa mga bata. It's not more of putting down other women, parang gano'n. Parang mas maganda nga, eh, para sa'kin, Yeah. ah. Para pakita sa kanila na, "Oh, puwede, puwede." In Pero ang fairness magandang kay kwento. in Oh, fairness Karina. kay Maris Racal, hindi pa siya nagki-Christian. Parang, Hindi siya nag-aalin? Gago hindi ka pa siya talaga, Jin. nagki-Christian. Ano lang siya. Ah, Mag-release lang siya ng bagong Nag-release siya kanta. album. Oh. Ah, Lumaki siya kanta. iba yung approach niya. oo. Nakita ko Oh, na yung profile sa TikTok. hmm. Bernadette Gaynara? Pero parang hindi siya Pinay. Parang ito na. Hindi siya Pinay? Parang hindi. Wait lang. Mukha siyang Double Pinay, check eh. ko. Or May lahi? siguro, kasi yung mismong profile niya, yung mga caption, eto, growth ito tidak gampang. Hindi ko alam kung ano siya or ano. Pero ayun, Gaynara yung pangalan niya sa TikTok. Dainara? Bernadette Gaynara. Hmm. Pero Oo. Asian ata siya. Ah, hindi siya Pinoy. Parang. Maganda sana kung Pinoy. Kasi parang ang layo na masyado 'pag ano, hindi Pinoy. Pero mukha siyang Pinoy. Tsaka hindi niya tayo maiintindihan sa Yung mga, episode na to. yung mga nag-bash na taga. Oo. Sayang, pinagtatanggol ka pa naman namin, Gaynara. Oh. Hindi mo maintindihan. Oo nga, ang hirap naman nun. Pero anyway. Pero locally ba, merong influencer na clean slate, no whole face, all good content. Oh. May naisip ba kayo? Na yung mga nag-hoe face? Nawalang whole Yung face. wala, Sino yung yung walang yung movie. nagtuturo ng grammar? Nung pandemic, sumikat to eh. Para teacher siya. 'Di ba si teacher or si Rachel, Miss Rachel? Miss Miss Rachel. Rachel. Hindi, Pinay. Anyway, Ah, basta siya, yun yung salamin na sumikat ng pandemic. oo. Nag-silent si di. Pero sa akin naman, sa mga nag-OnlyFans, yung mga ganyan, sa mga ho face, yung mga tapos kumikita na ng malaki. Parang parang sa akin, parang um, buti meron silang lakas ng loob for that. Kasi kung tutuusin, pwede naman, kasi kung gusto mo talaga kumita talaga yung iba, ang yayaman na nila because of OnlyFans. Ang yayaman na nila because of, yung pwede na sila mag-retire, pwede na sila mag-enjoy ng buhay nila at an early age. Oo. 'Di ba Tsaka meron nabibili yung, nila yung gusto nila. oo, 'di ba meron yung iba nag OnlyFans tapos nung naipon na nila kung anong gusto na nila, hindi na sila gumagawa ng mga ganong content. Kumbaga parang yung iba titiisin lang nila yung hiya eh. Which is, I commend kasi may lakas sila ng loob to do that. Meron naman silang choice not to do it, pero meron din silang choice na, o sige hanggang ganito lang ako. Tapos kumikita na. Tapos wala na siyang pakialam kung ito-throwback yun yung past na yun sa kanya. O basta ako, okay na ako sa buhay. 'Di ba? Siguro Diba? parang sa panahon kasi ngayon parang
kailangan approve para palagi ng karamihan eh. Parang kailangan pumasok na sa isip ng mga tao yung mind your own business pagdating Oo. sa buhay. As long as wala kang sinasaktan, inaapahang tao. Mm. Well, yung sa OnlyFans kasi nasasaktan yung bulsa ng mga nakasubscribe. Pero, di ba? Tsaka basta alam ng asawa mo na may fina-follow ka. Yun din. Kumbaga kung alam naman ng lahat ng mga tao sa paligid mo yung ginagawa mo, edi okay lang. Mm. Kung okay lang din sa kanila, edi okay lang din. Pero totoo, wala naman masama kung gusto ninyong magpakita ng whatever dyan para kumita. Pero may mga tao talaga na hindi magfa-follow sa inyo. Parang ganon. Tapos, be prepared din na yung iba, babastusin talaga kayo. Oo. Yun. May mga consequences lang naman yan eh. Pero mas malaki yung consequence na gusto nila, which is retirement ng maaga. Oo. Parang nag-iisip si Jeline, mag-OnlyFans na ba ako? Joke lang. Anong niche kaya pwedeng pasukin? Feet pics. Yung friend ko, wala siyang kamalay-malay. Binibili yung mga rubber shoes niya because of foot fetish ng mga ibang lalaki. Pucha! Ah, runner kasi siya eh. So, mas gusto pa lang ng mga lalaki na may foot fetish, yung ba yung tawag doon? Pagka may amoy yung sapatos. Oh? Mas may amoy, mas gusto nila. Yak! So, anong ginagawa nila? Hindi nila Saka sinusuot? Inaamoy-amoy lang Ay, nila? oo. Saka dapat, request nila, wag ipalaba yung sapatos bago bilhin. Shit. Magkano? Okay. Magkano? Dapat itakbo mo muna yung sapatos. Dapat asing sure na may amoy. Parang yung value nung binili mo. Kasi used na eh. Technically, dapat mas lesser value already. But you can still sell it for the same value, at the same amount. Shit. Lahat ng mga fetish ngayon, pwede mo nang i-feed, no? Parang gawing content. Oo. Kasi may may audience ka for that. Tingnan mo, yung mukbang nga eh. Like, sinong nag-predict na magva-viral tong mukbang na to? Makain ka lang yun. O yung mga simpleng, yung mga AMSR ba yun, na yung mga slimes? Oo. Yung mga tumutunog slime. na ano. Oo. Isipin mo, kumikita yun. O kaya yung mga pimple poppers, mga ganon. Ang hirap. Kumbaga parang pwede naman tayo mag-content ng ganon, pero we just refuse to do that kind of contents. Diba? O sige, last. Ito, ano yung mga influencers o mga videos na pinapanood nyo na naa-addict kayo? Like katulad na, yung mga Dr. Pimple Poppers, mga ganon. Yung mga weird. Dahil napag-usapan na natin yung foot fetish. Di, meron ka ba? Ayun, yung feed ko panay about baby eh. Mga baby hacks. Actually, Hindi siya kadiri eh. Mm. Sige, ako din. Alam mo yung cactus na na minimimik yung boses mo? Alam mo yung cactus na pag, gumanon ka, gaganon din siya. Alam mo yun? Sumasayaw. Oo, yung mga ganun. Sa akin, yun yung kinaadikan kong panoorin. Yung nagugulat yung mga baby, tas umiiyak sila. Yun yung kinakaadikan ko. As in, nakakapanood ako ng maraming ganon. Tutuwa ako pag umiiyak yung mga baby. Si Ivan daw yung mga nagtatanggal ng ingrown. Yeah. Oo, may nakita ako kadiri, Ivan niya.
Pero ano siya, anong tawag dito? Satisfying siya eh. Oo. Oo. Dama mo yung ginhawa. Oo. Pati daw Yak, mga wag naman sis. yung mga sis. Yak, kadiri. Wag naman yung sis, Ivan. Minsan nakakadiri na rin yung mga blackheads. Pagka sobrang ano na nung ano. Sobrang Yung pangit ang na laki ng na mukha. ng pores. Oo. Pag normal pa, satisfying eh. Pag normal yung skin. Pero pag... Pag yung ano masyado ng marami, parang gusto Oo. mo ituro, dito pa oh, yan pa oh, hindi mo pa nakuha. Gusto kong ma-relax, ayoko matroma. Ayaw masuka. Kadiri. O mula sa kaboses ninyong ayaw aminin na nag-iossi sa parents, Gigi Lakay. Mula sa kaboses nyo, secret lang, pero nagpapapwede to Williams. Mula sa kaboses niyong nagsabi sa inyo na pwede pagkakitaan ng fetish, si Dee. Mula sa kaboses niyong dadagdagan ang number of tattoos. Then, Kami ang Lady! Bosses! Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.